Kauna-unahang nagsabi ng pangalan ng kulto. Ayoko pong manguna pero papangalawahan ko na po. Ang Iglesia ni Cristo po, nananawagan ako sa lahat ng kapatid sa Iglesia ni Cristo. Alright, magandang araw po sa ating mga kababayan, sa ating mga subscriber. Bago ho natin ilabas ang buong video na yon ni yung pare na yon na Reyes. Matindi ang ano niya, ang pagbibintang niya sa sa Iglesia ni Cristo ha. Tinawag talaga niyang kulto. Katolikong pare ha, binastos ang Iglesia ni Cristo. Wala na akong masabi sa mga pare, itong pare na to. Ito yung pare talaga na ewan ko lang talaga. Magsama na to talaga sila ni Flavie Villanueva. Itong Reyes na to. Grabe, bakit pakialaman niyo talaga ang Iglesia ni Cristo? O bago natin ilabas yung video na yon, shout out muna tayo sa ating mga subscriber po na nandito ho lagi sa ating YouTube channel, sa ating mga kababayan ho sa lugar diha sa San Carlos, Pilar, Bohol. Shout out po sa taga Bohol. Sa mga kaigsuunan diha, sa mga kaparyentihan, sa mga silingan, sa mga bulanon na nag-migrate na po sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ganoon na rin sa nag-migrate na po sa mga iba't ibang bansa sa buong mundo. Shout out po sa inyo, sa ating mga subscriber po na mga datihan na ho, mga bagong dating ho dito. Welcome po sa ating YouTube channel. Sa mga datihan po, maraming salamat sa inyo. Sa mga silent ho dyan nanonood sa ating video, nagla-like sila, marami pong salamat sa inyo kasi nandyan ho kayo lagi sa ating YouTube channel na sumusuporta sa ating YouTube channel, no? Okay. Balikan na natin tong pare na to, si Father Reyes. Ano ba talagang nila? May inggit ba sila sa INC? Ito, alam ko napanood na to sa Iglesia ni Cristo itong sinasabi nitong pare na to. Kaya lang, alam naman natin ang INC hindi naman to mahilig sa mga makipag-away sa ibang relasyon sa religion O ipasok natin yung si Reyes na yan, yung pare na yan, ang kapal ng mukha nitong si Reyes. Pasok natin. Ang kulto is not for the moral choice, Paterno. It is the choice dictated by the cult leader. And this is the problem. If we have a cult with 3 million members, 5 million members who do not think for themselves, that is a problem. And if we have a cult that tells a senator, a mayor, a congressman, if you want to win the election, you have to be on our side. That is a cult. A real church will ask the people to pray and to discern and seek the will of God and to seek the good of the people. Yan po ang problema natin. Salamat, Ate Melba. Ikaw yung kauna-unahang nagsabi ng pangalan ng kulto. Ayoko pong manguna pero papangalawahan ko na po. Ang Iglesia ni Cristo po, nananawagan ako sa lahat ng kapatid sa Iglesia ni Cristo, magdasal, mag-isip, pumili kayo ng tama, wag lang kayo makinig sa dikta ni Manalo. It is, kung ang pangalan ng simbahan nyo, Iglesia ni Cristo, pray, listen, seek the will of God through His Son, Jesus Christ. Thank you. Napanood din yung buo. Sana napanood niyo yung buo para kayo na rin maghusga sa kanya kung dapat ba ito tawagin ng pare. Iba kasi talaga kapag pare na may halong inggit, may halong, para sa akin ang nag sa kanya, may halong inggit talaga siya. O kaya inis dahil itong Iglesia ni Cristo kasi hindi to sumasabay sa nangyari ngayon sa Pilipinas na na itong korupsyon. Dapat kasi ang gusto siguro nitong mga pare na to, nasabayan sila. Di ba nananawagan siya kay Manalo? Kay Eduardo Manalo. Bakit manawagan ka pa na itong side na tong Iglesia ni Cristo? Kung paano na lang kung walang Iglesia ni Cristo? Na ang sa tingin ko dito sila neutral.
Kapag nakita nila mali, kapag nakita sila na hindi maganda nagsasalita, hindi kagaya ho sa inyo na mga pare ho dyan sa Katoliko na mayroon talaga kayong tinatanggap talagang mga malita, tinatanggap na mga sobre, at di kayo makapagsalita tungkol ho dito sa gobyerno na to na kurap sila. Kaya nga pinag-initan na nitong INC sa mga pare, sa mga Katolikong iba dyan at itong administrasyon ni Bongbong Marcos dahil hindi kasi ito nagpapatinag, hindi kasi ito takot, di kagaya ho ngayon. Iba na talaga ang kardinal ngayon, no? Dapat kasi ang kardinal ngayon, yan na ho yung nanawagan na tapusin na tong corruption sa Pilipinas. Wag na tong paabutin pa talaga ng sunod na taon. Kung gusto ninyong tatahimik ang Pilipinas, itong presidente ang unang sisihin. O nakita ninyo yung nangyari sa Tacloban City na ang binagsakan ng sisi Duterte administration. Yung mga ibang diyan, yung mga ibang nagpo-post sa social media, ang pinagbintangan nila na dumating daw sa puntong yon na karahasan ang nangyari sa Tacloban. Mga Duterte na naman. Ganon ang Katoliko ngayon eh. Ang parang kung hindi nila kalabanin ang mga Duterte, Iglesia ni Cristo. Kung hindi Iglesia ni Cristo, Duterte. Ang bilis nila makapaghanap ng dito kami, ito yung haharapin namin ngayon. Wag nang idamay yung ibang relihiyon. Kung kayo ang diyan, kung nakikita ninyo ang corruption talaga ngayon, bakit isisi niyo pa sa Vice Presidente na hindi naman talaga ang Vice Presidente ngayon ang may hawak ng buong puwersa ng Pilipinas? Ba't kayo takot na takot diyan? Bakit kayo gigil na gigil diyan sa Vice Presidente na kung tutuusin itong administrasyon ni Bongbong Marcos, yan ang may hawak lahat eh. Kaya nga dumating yung impeachment ni VP Sara sa Senado na ngayon kasi kinokontrol ng presidente yung bangag. Yan ang nakikita ninyo mga Katoliko na pinagbintangan ninyo itong Vice Presidente. Ano bang power ng Vice Presidente ngayon? Yung tatay nito nasa dahig na. Kapag may mga problema, doon pa rin yun yung ibagsak sa dating presidenteng andito na nga halos na nga yan. Sabi na nga, karton eh. Karton nga. Buti nga na may mga tao dyan nagpagod na gumawa ng karton. Ewan ko lang kung ito si Bongbong Marcos kung makulong, kung kahit man lang siguro bond paper, may magpagod dyan, nagagawa ng ganun. Ito, sabihin niyo yung karton, noong hinuli si Tatay Digong, pinadala dito sa dahig sa Europe. Nakikita niyo ba ang pagbabago sa Pilipinas? Hindi nagbabago. Ngayon, gusto niyo pang taddarin ito si VP Sara, gusto niyo pa talagang kulang na niyo patayin talaga eh. Kunting kibot lang, kunting salita lang ng Vice Presidente, lalo na tong si Claire Castro, ay nako, halos na lang balatan ng buhay ang Vice Presidente. Basta ang niya, depensa talaga si Bongbong Marcos, basta Bongbong. Iba talaga pagkabit ni Bongbong Marcos, no? Kalandi-landi nitong abogada na to Nay, nako. Sa totoo lang, no, sa mga taong sa mga taong dapat natin igalang. Marunong ako gumalang, pero pag tao naman na hindi mo na ikagalang, wag na. Kahit sino naman siguro, di ba? Kung igalang ko ba to o hindi, kapag ganyan magsalita na balasubas, wag na igalang. Kagaya nitong mga nakapaligid kay Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos nga, igalang ko ba to? Ako, hindi ko talaga to aminin na presidente ko ito. Hindi ko to binoto, unang-una. Tapos, unang-una, noong unang taon ito, sinusuportahan ko kanyang administrasyon noon. Unang taon. Sige. Sabi ko, abay, iba yata. Palapit na yung sumubra na sa isang taon. Sabi ko, iba na yung takbo ni Bongbong Marcos. Sabi ko, sabagay, hindi ko nga naman to binuto. Hindi namin to binuto Sa totoo lang naman, ilang beses ko to na ko dito, nabanggit sa aking mga vlog na hindi namin talaga to binuto. Kaya hindi ko sasabihin na nagsisisi ako dito dahil si VP Sara nga hindi ko rito binuto Pero sana ko ngayon dito ako sa mga Duterte kahit hindi ko binuto tong si VP Sara noon. Pero dito pa rin ako sa kanya. Sabihin nila kulto ang mga Duterte. Ako wala nag-udyok sa akin na dito ka. Walang nagbayad sa akin para dito ako susuporta. Ganun lang yun. Simple lang ang aking rason dyan. Nakikita ko dito kung sana ko ngayon na gusto ko
na tao, sabihin man ninyo sarado utak ko, wala na akong pake. Basta ang importante sa akin dito, yung nakikita kong ikakububuti sa darating na mga araw. Hindi ganitong klaseng presidente na to ngayon, puno ng utang, puno ng pagbibinta. Alam nyo, sa hindi pa nakakaalam, no, ang Terminal 3 bininta, magkano ang binta? 46 o 48 billion pesos ang binta ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Nakalabas ba sa media yan? Hindi yan binanggit. Tapos itong mga Katoliko ngayon, ngak-ngak ng ngak-ngak itong mga paring mga komunista, ngak-ngak ng ngak-ngak itong mga paring bayaran. Dahil kapag si Presidente si VP Sara, hindi nila matikman ang mga ganyang buhay nila ngayon. Sigurado. Kasi dalang-dala na yan mga yan nung panahon ni Tatay Digong. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, gutom yang mga yan. Kasi hindi sila makakurap. Pumasok ito si Bongbong Marcos. Nagkipag-collab dito sa mga komunistang pare. Ayun, tuloy, nadali si Tatay Digong sa mga komunista. Dinala sa Netherlands. Netherlands kasi komunista to eh. Komunista ang Netherlands kasi saan ba nagtago si ano? Saan ba si Juma Season? Dito kasi communist itong ano na to eh. Itong bansang Netherlands. Kaya yung ginawa ni Tatay Digong sa mga komunista, bali nagbuwis ng buhay si Tatay Digong, asan siya na ngayon? Nadali sa mga komunista. Sino bang mga ano diyan? Sino nagpakidnap sa kanya? Ito si Bongbong Marcos kasi hindi kasi ito hindi kasi ito siya, ayaw niya yung napupuna siya sa kay dating Pangulong Duterte dati. Kaya ang gusto niya patahimikin ang mga Duterte. Nagkamali ka kasi hindi naman lahat mga Duterte malilinis mo yan. Hindi mo kakayanin yan eh. Hindi mo kakayanin. Ay nako. Paano kung ma-impeach si VP Sara? Maniwala ka ba na walang Duterte si Sibol? Maniwala ka ba na kung kandidato mo halimbawa ma-impeach si VP Sara, yung kandidato ni Bongbong Marcos, yan ang susuportahan sa mga tao? Para sa akin, halimbawa ako, litsin na lang sa inyo. Pas piliin ko pang hindi na ako buboto kung sino yung imanok ni Bongbong Marcos kung wala man lang side dito sa kabila na sa tingin ko matino para sa akin. Di ako nagbibitbit sa mga kahit pamilya ko, di ako hoy ganito ito yung gusto ko ha, sundin niyo ko. Pinapaliwanag ko lang ganito. Kung gusto ninyo, di sama-sama tayo. Pero pag may choice kayo, may choice tayo kada isa. Pero ang choice ko kasi iba yung taste ko. Hindi naman lahat na kandidato ngayon pwede natin nang sabihin natin ay pagtiyagaan natin to 6 years. Hindi, kaya ngayon kay Bongbong Marcos. Imaginin kaya itong mga pare ngayon lakas loob na magsalita dito sa INC. Kasi ang INC hindi tumatanggap ng dinero. Yan ang sabi ng Espanyol, dinero, ibig sabihin pera. Hindi yan tumatanggap kaya pinag-initan. Kaya yung mga pare iba dyan, nainggit, pinag-initan. Ayan, kulto na ang tawag sa mga INC. Anong tawag niyo sa ibang mga religious group? Anong tawag niyo sa GIL? Ngayon kasi ang GIL sumanib kay Bongbong Marcos, wala kayong masabi diyan kasi ganoon naman talaga eh. Kapag sumanib na sa ibang sa ganyan sa ninyo, nagustuhan ninyo, tahimik na. JIL, ano pang diyan, mga religious group yun na wala lang, parang didman na lang sila sa nangyari ngayon. So nakakaawa na talaga kayo yung mga pare diyan na parang siguro nila na palapit ang eleksyon, baka manalo itong mga Duterte ulit. Gutom tayo nito kasi dati Pangulong Duterte kapag nagsalita talaga yun sa mga tungkol sa mga pare, lalo sa mga pare noon na sabi niya na mga bading, doon siguro nasaktan talaga yun ang mga pare siguro kay Pangulong Duterte kasi binulgar eh. Totoo naman talaga, karamihan naman talaga sa mga pare dyan na hindi kasi lumalabas lang yun sa mga balita. Kapag yung mga bata, di ba, nagrereklamo, ako hindi ko namibintang, pero ang dami kong naririnig na mga pare dyan. Hindi lang lakas ng hangin, pero di bali, presko naman, hindi amoy usok, hindi amoy magnanakaw ang hangin dito. Talagang malanghap mo yung presko talaga. Bago ako mag-out, ito yung paligid ko ngayon dito. Ang ganda ng lugar.
Kahit pa ako magsisigaw dito, mamaos ako dito. Walang makakarinig sa akin dito. O yan. Basta, okay. Kita-kita tayo sa sunod ha. Maraming salamat.